Okay, ngayon ang pinakaabangan ng mga tao, sino kaya sa lahat ng mga paborito nyong celebrities ang i-feature natin sa ating tweet serye? Yes, ito nga, para sa ating tweet serye this week, Confessions of a Diva. Si Rachel Ango ang sinundan natin doon sa Party Pilipinas at sa iba pa niyang activities. Ito pa naman. Malaki yung attention sa kanya, tapos you're always in the sidelines. Sarah. Ngayon naman na nandito ka naman sa Kapuso Network, kayo ni Kyla, lagi ang partners, meron bang paistaran, ganyan? Normal naman kasi yun. At number 46 ka na sa FHM Sexy, yes. Ilan lang yan sa mga issues na walang takot na sasagutin ng Kapuso Diva na si Rachel Ango sa first installment ng Tweet Serye Presents Confessions of a Diva. Hapon ng Sabado, nag-break-in ako sa technical rehearsals ng Party Pilipinas. Hello! Hello! Yan, Ako talaga. At sa technical rehearsal na ito, maraming binunyag at inamin ang hitmaker na si Rachel. Ilang taon ako nandun sa kabila. Alam mo yun, kumbaga, nasanay na ako sa mga katrabaho ko doon. Dami ko ng mga naging kaibigan. So, hindi ganun kadali din. So, talagang pinag-isipan namin to and ayun. And kumbaga yung opportunities na binibigay na pakiramdam namin, it's time na rin to grow as an artist. So, yun. Hindi naiwasang maidikit sa intriga ang pagbabalik niya sa dating tahanan dito sa showbiz. Lumabas noon sa mga write-ups na ang singer na si Sarah Geronimo daw ang dahilan kung bakit siya umalis sa kabilang estasyon. Never siyang naging reason para lumipat ako. Si Sarah sobrang kapatid ko na yan. So, walang competition sa amin. Siguro kung meron man, yung mga taong sa paligid namin. Madalas magkasama sina Rachel Ango at R&B princess na si Kyla sa mga production numbers ng Party Pilipinas. Ang kanilang musical tandem ang isa sa mga madalas na pinagmumulan ng kontrobersya. Abangan bukas dito lang sa Tweetbiz Insiders. Tweetbiz Insiders. Confessions of a Diva from a Diva herself, Danzen Diva. Wish ko lang. Anyway, tweet serye. Ito na yung part 2 ng tweet serye presents Confessions of a Diva, kung saan sinabi ni Rachel Ango kung ano nga bang lagay nila ni Kyla. Kung meron nga bang rivalry, kung ano nga ba yung talagang alagay ng friendship nila. Frenemies nga ba silang dalawa? Ngayon naman na nandito ka naman sa Kapuso Network, kayo ni Kyla, lagi ang partners, tapos syempre pagka-solid yung performance ninyo, i-issuehan yan, na meron bang paistaran, ganyan. Nabalitaan mo naman yung mga ganong issues. Well, normal naman kasi yun. Kumbaga, bilang kami dalawa lagi yung magkasama sa prod, marami syempre kami naririnig na mga negative, na kumbaga competition talaga sa amin dalawa, ganun. And napag-uusapan namin ni Kyla yun. Siyempre yung iba, kumbaga sabi nga namin, tao rin kami, yung iba masasakat yung sinasabi, ganyan. Pero ginagawa na lang namin talaga, ginagalingan na lang namin yung mga performances namin. And ini-enjoy namin. Hindi namin iniisip na kailangan mas magaling ako dito, ganyan. Hindi eh. Kumbaga pagdating sa stage, tulungan kailangan kami. At saka yung suporta na binibigay, batuhan kami. Pero sa kabila ng pangiintrigang ito ay patuloy ang pagdami ng suportang nakukuha ni na Rachel Ann at Kyla. Shenki ang tawag sa kanila ng kanilang mga supporters. Sa internet forums, Facebook at Twitter ay patuloy na umaapaw ang pagpuri mula sa kanilang mga fans. Ikaw, kahit na super wholesome ng image mo, as in, you're considered as one of the sexiest na singers. Ganun ba yun? Oo. Ano masasabi mo doon? Well, nakakatuwa naman, nakaka-flatter naman kung gano'n ang tingin nila. At number 46 ka na sa FHM Sexy, yes? Yeah! Ng 2011. Ang wholesome. Botohan ba yan? Oo, merong online voting. Tapos, Ako, thank you sa mga bumboto. sige, ano masasabi mo na number 46 natalo mo pa yung mga who go sexy for a living? Well, salamat sa mga bumoto. Thank you. Pinaparampa sa grand, yung parang yung mismong night na i-announce yung number 1. Are you game for that? Parang
hindi ko ready. Parang nahiya naman ako sa mga kasama ko doon. Siyempre, yung mga yon talagang sexy talaga. I mean, magrarampa talaga. Ano na isusuot ko doon? Baka walay naman ako. Oo, so sila na lang, kaya na nila yun. Hindi mapagkakailang isa si Rachel sa mga sexiest singers sa bansa ngayon. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming boys ang nalink sa pangalan niya. Ang iba pa sa kanila, kinumpirma niyang naging karelasyon niya. Ang kwento tungkol sa mga boys sa buhay ni Rachel at... Ano kaya maging reaction ni John kapag sinabi mo na kasama ka dun sa FHM Sexy? Oo nga. Tanungin natin. Abangan bukas dito lang sa Tweetbiz Insiders. Ang galing-galing talaga ni Dancel, no? Oo, di ba? Iba talaga. Napipiga niya lahat ng issue kay Rachel. Tsaka close na close sila. Yes, na tsaka in verse makikita mo sa kanila sa performance nila na talagang nag-jive yung kanilang personality na magkaibigan talaga sila. Tsaka di ba, paano magiging ganun kaganda yon kung hindi talaga tugma yung mga nagko-connect. energies nila Tama. as artists and performers. Oo, tsaka Diba? sabi nga ni Rachel, parang before ng performance nila, talagang i-discuss nila kung paano nila i-improve. Tapos alam daw nila kapag medyo may awkward na nangyari, Yes, kunyari sa oo. mga sexy na eksena nila minsan sa Party Pilipinas, alam nila kapag di nila nabigay yung best Tsaka nila. ini-evaluate nila, Nagkakaintindi sila, after ng nagkakaintindihan. performance, ini-evaluate nila, tama, ganito. Tsaka yun ang maganda sa kanila, di ba? Iba't iba naman sila ng style dalawa, di ba? Yun nga yung sinasabi natin na there can be unity in diversity. Yes, they complement each other's styles. Ang kwentong rivalry between Shinkai and that's, of course, Rachel Ango and Kyla, swak o ligwak? Swak! Swak, okay. Dahil ang rivalry, it pushes you to become Yes. better. Tsaka healthy naman, di ba? Oo. Move on. Anyway, Para sa ito pera, ang sabi na natin, open pictures ng account. Shake, Open account ang ating tweet serye. Yes, ito nga ang ating third installment ng Tweet Serie presents Rachel Ango. Then ito nga si Rachel, nagkwento tungkol Hindi sa love life nila ni John Prats. At ang dami nga niya revelations dito kung bakit gusto niya na si John na talaga forever and ever. Sa pagsama natin kay Rachel Ann sa kanyang rehearsal sa Party Pilipinas, may mga revelasyon na first time ko lang narinig. Pero paano ba talaga nag-start yung Rachel Ann and John? Paano? Kung dati pa yung friendship. Naligaw siya dati sa akin. Cute! Mga 6 years ago. Tama ba? 7 years. Basta kung kailan ako nag-start nun. Nagkasama kasi kami sa mga shows niya. Yung ligaw-ligaw. Oo, talagang textmates, usap. Talagang ganon. Hanggang sa walang nangyari. Kasi nga, marami nagsasabi, playboy, ganyan. So, sabi ko talaga. Ayoko pa naman na ganon. So, walang nangyari. Walang, kumbaga, hindi naudlot. Kung ano man yung meron kami noon, naudlot yun. So yun, last year lang din kami nagsimula lumabas dahil nga marami kami naging common friends na sila Eric, sila Sarah. Dati pa pala nag-start ang romance ni Rachel Ann at John. After daw nito ay tila na isang tabi muna ang usapang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. November 2010, inamin ng dalawa sa mga interviews on TV na nagde-date na nga sila. Pero paano nga ba uli nabuhay ang love story na tila nakalimutan na? Naramdaman ko yung sincerity niya. So hindi namin din na-expect na magiging ganito. Napakilala ko na siya dati kay Mama. Dati pa dumadalaw yun sa bahay. Mami mo, anong reaction na, si John na naman. Kahit hindi kami nagpapansinan ni Prats, si Mama pinapansin niya. So, yun yung parang nagustuhan ni Mama, yung respeto. At si Rachel, ipinakilala na rin daw ni John sa kanyang mga magulang. Sobrang warm kasi, kahit kumbaga, pinakilala pa lang, hindi mo ma-feel na outcast ka. Ito na nga ba ang one true love para sa young diva? Kiniklaim namin na steady na, ito na yun, ito na talaga yun. And, ayun, masaya kami. Sabi nga namin, kahit ano man siguro yung pagdaanan, kailangan namin gawa ng paraan. Kasi, di ba, sa ganitong industry, magulo. Sobrang gulo sa paligid. Kami, sabi namin talaga na kahit ano man yung gulo yan, kailangan namin maging strong. And ang maganda sa relationship namin, nag-start kami as friends talaga. Usapang love life, dyan madalas madawit sa intriga si Rachel Ann. Openly talked about yung kay Christian, kay Gab.
kay John, except noon kay Kian. Ano ba nangyari kay Kian? Ang side ni Rachel Ann, pakinggan sa pagpapatuloy bukas ng Tweet Serie Presents Confessions of a Diva. Dito lang sa TweetBiz Insiders. Ito meron ako isisingit na tweets. Sabi ni John Prats, at I am John Prats, had so much fun with Sheen. 2 movies sa Eastwood, The Roommate and Source Code. Try to watch it guys, maganda and something. Tapos sumagot naman si Rachel Ann Go. I had so much fun too. I missed you, Prats. Excited na ako next week. Nung ano to, April 14, 2011, 2:07 a.m. TweetBiz Insiders. From love stories, pumunta naman tayo sa usapang hiwalayan. Danzen, alam mo rin yan. Yes, pero itong Alam mo story yan. na to, nangyari even before mabutihan pa si John Prats at saka si Rachel Ann Go. So ito yung may mga dumaan na mga guys sa buhay ni Rachel na hindi nag-workout. Tulad na lang ni Kian Cipriano na nung January 2010, nagsalita si RC Munoz na sinabi niya na third party daw talaga yung reason at ang tinuturungan dahilan, Yung ng i-erase breakup mo. nila, Yung i-erase mo daw. yes, dahilan. yung breakup nila ni Kian ay si Rachel Ann Go. Yun ang tinuturo. Kaya ngayon, binasag na ni Rachel yung katahimikan niya at sinabi niya once and for all kung ano ba ang totoo. Tuloy pa rin ang pagbuntot natin sa kapuso diva na si Rachel Ann Go. Kahit off-cam, effortless ang kaseksihan at beauty ni Rachel. White top, shorts at magandang shoes, bongga lang siya. Kaya nga hindi nakapagtatakang ilang boys sa showbiz ang na-involve sa kanya. Tulad ng singer na si Christian Bautista, naging boyfriend niya. Wala na awkward moment, wala na. Wala na, Diyos ko. Si Gab Valenciano. Are you still friends? Hindi na kami nagkakasama eh, pero we're okay. Pero ang pinakamaiinit na naging usapan noon ay ang pagkakadawit ng pangalan ni Rachel bilang dahilan ng hiwalayan ni na Starstruck alumna RC Munoz at Kalya Lily frontman Kian Cipriano. Tinukoy ni RC sa kanyang interview na third party daw ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng boyfriend na si Kian. There is something talaga that is happening. And then he mentioned that before that girl before nung kami. Siya nagdesisyon nun eh. It's not my loss anyway. Hindi nagsalita si Rachel sa gitna ng intrigang ito. Kaya naman today, habang kasama ko siya, sasamantalahin ko na. Ano ba nangyari kay Kian? I don't know, nasali yung pangalan ko sa kanila. Yes. Hindi ko alam kung bakit ako yung... Ayun. Ba't ka ba nadamay sa tingin mo? Sobrang weird lang noon. Kasi barkada kami noon ni Kian. Kumbaga, tinutulungan niya ako sa mga songs, sa mga compositions, ganyan. Tapos, na biglang ganun yung lalabas. So, kaya hindi rin ako nagsalita nun. Siyempre, kung may problema sila, out na ako. At bago magtapos ang moment ng pagtagalong natin sa araw ni Rachel, may regalo raw siya para sa mga tagahanga. Abangan niyo rin po yung aking album na lalabas. Sobrang importante nito sa akin dahil meron na nga akong ginawang kanta. Tapos sa paggawa ng mga areglo ng ibang mga songs, tumulong din ako. Napaka-personal nitong album na to. So, sana. May title na ba? Wala pa. Ay, parang Unbreakable. Yes. Nice. Parang yun. So, there. Thank you so much, Thank you. Rachel. Thank so you. much. Okay, so pag-usapan natin, no, sinundan ng mga fans ni Rachel Ann, ni Shinkai. Nobody can deny that Rachel Ann Go is a class act. Diba? And a Iba diva, talaga siya. yes. So maganda.